Pagkalipas ng isang oras, nakarating din ang tatlo sa kanilang patutunguhan. Bumaba si Zemo mula sa likod ni Yang Kai, nagpasalamat sa isang sulyap, inayos ang kanyang damit at magulong buhok, saka malamig ang mukhang naglakad pasulong. Mula sa malayo, nakita ni Yang Kai ang maraming Yao Beast at higit sa 10 tao na nagtipon. Paglapit ni Zemo, tumayo ang dalawa, sina Yao He at Yao Shi ng Senador Luo Hall. Nakangiti sila ng walang bakas ng konsensya. Sa isang utos, mahigit 100 Yao Beast ang kumalat at pinalibutan ang hukbo ni Zemo. Sa wakas, dumating na si Senior Sister, sabi ni Yao He nang may pagwawalang bahala. Napangiti rin si Yao Shi habang minumata si Zemo. Hindi ba kayo ang nagpatawag sa akin? Malamig na sagot ni Zemo habang huminto ilang zang ang layo. Nagkaharap ang tatlong disipulo ng Senador Luo Hall, at tila mabigat ang tensyon sa hangin. Sa likod ni Zemo, inikot ni Yang Kai ang kanyang paningin at nakita ang ilang pamilyar na mukha. Sa di kalayuan, nakaupo ang 4 na babae mula sa Myriad Flower Palace, halatang nanghihina ang loob. Naroon din sina Silky Green Silk at Joba ng Azure Gate, pati sina Chen Zhushu at Shu Xiaoyu ng Yingyu Sect. Mayroon ding mga disipulo mula sa iba't ibang sekta tulad ng Twin Islands, Shuyu Hall, Wenshin Palace, at Faiyu Pavilion. Pagkakita kay Yang Kai, mapait na ngumiti sina Chen Zhushu at Shu Xiaoyu. Bahagyang tumanggo si Yang Kai bilang pagbati. Tinatayang 16 o 17 tao na lamang ang natira. Kayo, pumunta kayo sa gilid. Utos ni Yao He. Tumanggo si Zemo. Lumapit sina Yang Kai at Leng Shan sa grupo. Hindi ka rin pala nakatakas, sabi ng isang babae. Ngumiti si Yang Kai. Hindi nga. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Han Xiaoqie, sagot nito. Sumabat ang isa pa. Kahit bihag ka na, may gana ka pa ring magtanong ng pangalan. Sumagot si Yang Kai. Haven't you heard? Lika na mapagpansin ang mga lalaki. Yi Han, sabi ng babae. Napangiti si Silky Green Silk. Pareho tayo ng apelyido. Kung makaligtas tayo, maging magkapatid tayo. Ipinakilala rin sina Hua Ruoyin at Liu Qingro. Nagpakilala rin ang iba, sina Feng Chenhen, Zhuo Fang, Li Zinyuan, at Xu Jingshan. Saglit na gamaan ang atmosfera. Ngunit biglang may nagsalita, malapit na kayong mamatay, pero nagkukwentuhan pa kayo. Napatingin si Yang Kai kay Bi Xiuming. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Silky Green Silk. May dumating lang na basura, masaya na kayo. Panunuyan nito. Kung wala ka ng pag-asa, magpakamatay ka na lang, sagot ni Chen Zhushu. Dagdag pa ng kasama ni Bi Xiuming. Basura ang mababang antas. Tumahimik kayo, malamig na sabi ni Han Xiaoqi. Tumahimik ang dalawa. Lumalim muli ang tensyon. Huwag mo silang pansinin, sabi ni Yehan. Umiling si Yang Kai. Para lang silang asong tumatahol. Napatawa si Han Xiaoqi. Naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Bi Xiuming. Gusto nyo bang mamatay? Sigaw ni Yao He. Napaupo muli si Bi Xiuming. Hintayin mo ako. Hihintayin kita, sagot ni Yang Kai. Sa kabilang panig, nanatiling tensyonado ang tatlo mula sa Tianlang. Bakit nyo ginawa ito? Tanong ni Zemo. Hindi mo ba alam? Sagot ni Yao He. Dahil pinapaboran ako ng master. Sarkastikong tugon ni Zemo. Mas magaling kami kaysa sayo. Sabi ni Yao Shi. Hindi kayo naging kapantay ko, sagot ni Zemo. Kung ganoon, inaasahan mo ba ito? Tanong ni Yao He. Hindi ko inakalang ganito kayo kasama, sagot ni Zemo. Gusto lang namin ang mga Yao Beast mo, sabi ni Yao He. Nais niyong kunin sila? Malamig na tanong ni Zemo. Oo, napapikit si Zemo. Sige, ibibigay ko sa inyo. Agad na nagutos sina Yao He at Yao Shi. Sumigaw ang mga Yao Beast habang pinapatay ang isa't isa. Sa loob ng ilang sandali, 30 hanggang 40 Yao Beast ang napatay. Tumawa ng malakas si Yao He. Sa dami ng Bloodbeads, makakaabot sila sa susunod na antas. Pagkatapos nito, plano nilang patayin ang lahat. Tumingin si Yao He sa mga babae at napalunok. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nasasabik.
Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yao He kay Yao Shi, "Zir, ikaw muna ang gumamit ng blood bid." Isang malambing na emosyon ang sumilay sa mukha ni Yao Shi. Bahagya siyang tumango, saka itinaas ang kanyang magandang mukha at tumingin sa mga martial artist mula sa Great Han. Sa isang mapang utos na tono, sinabi niya, "Pulutin ninyo ang mga blood bead at dalhin sa akin." Nagkatinginan ang 17 o 18 tao, ngunit walang gustong tumayo. Sa panahong ito, matindi ang mga pagdurusang naranasan nila sa kamay ni Yao He at Yao Shi. Ni hindi nila maikabli ang galit, kung maaari lamang, dudurugin nila ang mga ito hanggang maging abo. Kaya bakit sila susunod? Ngunit wala rin silang magagawa. Hindi nila maaaring ipagpaliban ito habang buhay. Kapag ninas ang dalawa, mas lalo lamang lalala ang kanilang kalagayan. Tumayo si Han Shaoqi mula sa Myriad Flower Palace, galit na galit. Nagngit-ngit ang kanyang maliliit na pangil habang sinasabi, "Ako na ang pupunta." Biglang kumilos si Yang Kai at hinayla siya pabalik. "Ako na, magpahinga ka na lang." Si Bishuming, na nagme-meditate kanina, ay biglang nagmulat ng mata at mahinang tumawa. "Ano, kakapasuko mo pa lang, gusto mo na agad magpakitang gilas. Pati ba naman ang ganitong gawain, pinag-aagawan mo pa?" Ngumiti si Yang Kai. "Tama, kapag nasa poder ka ng iba, kailangan mong yumuko." Tumayo siya. Napangisi si Bishuming at ang kanyang junior brother, puno ng paghamak ang kanilang mga mukha, dahilan upang minas ang marami. Lumibot si Yang Kai sa mga lugar kung saan namatay ang mga Yao Beast, pinulot ang 30 hanggang 40 blood bid, at naglakad patungo kina Yao He at Yao Shi mula sa Senador Luo Hall. Malamig ang tingin ni Yao Shi sa kanya, halatang nag-iingat. Si Yang Kai ay dinala ni Zimo, natural na kailangan niyang maging maingat. "Ihagis mo na lang." Malamig niyang utos nang makalapit si Yang Kai. Tumango si Yang Kai at isa-isang inihagis ang mga blood bead. Lahat iyon ay nasalo ni Yao Shi nang walang sablay. Tahimik na nanood si Zimo. Nang matapos, saka siya nagsalita. "Nakuha na ninyo ang gusto ninyo. Kung wala nang iba, aalis na ako." Nagkatinginan sina Yao He at Yao Shi at sabay nang umiti. "Saan pupunta si senior sister?" Nagbago ang ekspresyon ni Zimo. "Hindi ninyo kailangang malaman." Humadjakik si Yao Shi. "Mainitan pa rin ang ulo ni senior sister. Nag-aalala lang kami. Mapanganib ang lugar na ito. Wala ka ng Yao Beast na magpo-protekta sa iyo. Kapag may nangyari sa iyo, paano namin ipapaliwanag kay Master?" Nanlaki ang mata ni Zimo. "Pati ba ako, kokontrolan ninyo?" Sumagot si Yao He. "Ano ka ba, senior sister? Iisang pamilya tayo. Natural na magtutulungan tayo." Tumango si Yao Shi. "Para sa kaligtasan mo, mas mabuti sigurong manatili ka na lang dito." Ngumiti ng malamig si Zimo, puno ng lungkot ang kanyang mukha. Naalala niya ang sinabi ni Yang Kai. "Kung nagawa nilang saktan ang Yao Beast mo, kaya ka rin nilang saktan." Umaasa pa siya noon. Ngunit ngayon, napatunayang tama si Yang Kai. Sa ganitong lugar, kung papatayin siya at may tatago ang ebidensya, walang makakaalam. At ang mga martial artist ng Great Han, wala ring mabubuhay upang magpatotoo. Una ang kanyang Yao Beast, pagkatapos siya, eksaktong-eksakto sa hula ni Yang Kai. Natahimik si Zimo. Unti-unting naging malamig ang kanyang mga mata. Biglang sumimangot si Yao Shi at sinigawan si Yang Kai. "Ano pa ang ginagawa mo rito? Bumalik ka na." Pagkatapos ay tumingin siya kay Zimo nang may pangmamaliit. "Iyan ba ang paraan mo ng pagtuturo sa tauhan mo?" Wala man lang asal. Hindi sumagot si Zimo. Ngunit si Yang Kai ay ngumiti. Nang alanganin at yumuko. Pagkatapos ay sumulyap kay Zimo at galit na nagsabi, "Kayo, pwede ba ninyong alisin ang uod na nasa katawan ko? Handa akong talikuran ang kadiliman at sumapi sa inyo." Napalingon si Zimo, nagngit-ngit. "Ano ang itinawag mo sa akin?" "Beach." "Ano ngayon?" Matapang na sagot ni Yang Kai. Natawa si Zimo sa sobrang galit. "Mukhang nakalimutan mo kung sino ang may hawak sa buhay mo." Bigla siyang sumigaw, puno ng killing intent.
Agad na pahandusay si Yang Kai sa sakit, gamulong habang sumisigaw. Iligtas ninyo ako, handa akong magsilbi sa inyo. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Napa-atensyon ang lahat. Nang marinig ito, hindi napigilan ng iba ang malungkot na ekspresyon. Lalo na ang mga babae ng Myriad Flower Palace, hindi nila inaasahang ganito kaina si Yang Kai. Samantala, si Bishuming ay tumawa ng malakas. Hahaha, gusto niyang sumapit. Kaya pala ang sipag niya kanina. Dumura siya sa lupa, puno ng paghamak. Isang kahihiyan. Ngunit si Yang Kai ay patuloy na sumisigaw. Iligtas ninyo ako. Nagkatinginan sina Yao He at Yao Shi. Hindi nila inaasahan ang ganitong palabas. Upang pahiyain si Zimo, nagsalita si Yao Shi. Tama na, senior sister. Nagtaas ng tingin si Zimo. May kikialam pa kayo sa pagdidisiplina ko. Ngumiti si Yao He. Kung iba ito, hindi kami makikialam. Pero gusto niyang sumapi sa amin. Kaya tao na namin siya. Nagkatinginan sila. Sa huli, malamig na sinabi ni Zimo. Sige, sa inyo na siya. Tumigil si Yang Kai sa pag-arte, tumayo at nagpasalamat ng todo. Salamat. Ang dami kong dinanas sa babaeng iyon. Ngumiti si Yao He. Tama ang pinili mo. Lalong yumuko si Yang Kai. Ngunit sa kabilang panig, si Bishuming ay patuloy sa pangungutya. Muling tumayo si Yang Kai, itinuro si Zimo. Bitch, alisin mo na yan sa katawan ko. Lubos ang pagyayabang. Napangisi sina Yao He at Yao Shi. Samantala, gustong magpakamatay sa hiya ang mga taga-Great Han. Tanging si Leng Shan ang halos matawa, pilit pinipigilan. Alam niya, lahat ito ay plano. Tahimik siyang lumapit kay Han Shaoqi at may ibinulong. Nang marinig iyon, nagningning ang mga mata ni Han Shaoqi. Naiintindihan ko. Ipinasa niya agad ang balita sa kanyang mga kapatid. Bilis! Sigaw ni Yang Kai. Lumapit si Zimo at inilagay ang kamay sa tiyan niya. Hindi niya ako papatayin, di ba? Tanong ni Yang Kai. Ngumisi si Yao He. Siyempre hindi. Makalipas ang sandali, isinuka ni Yang Kai ang soul control worm. Bago pa ito makuha ni Zimo, tinapakan niya ito ng paulit-ulit habang nagmumura. Namangha ang lahat. Tumigil ka. Sigaw ni Yao He. Hindi mo yan mapapatay. Ay, pasensya na, sagot ni Yang Kai. Nahilo ang lahat. Hindi nila alam kung matatawa ba sila o may inis. Bahagyang umubo si Yao He at tumingin kay Yang Kai. Dahil handa kang sumapi sa amin, alam mo na siguro kung ano ang gagawin namin sa iyo, tama? Tumango si Yang Kai. Oo, hindi ba ood lang yan? Ngumiti si Yao He. Tama, natutuwa kami na pinili mong sumapi sa amin, pero hindi ka pa namin lubos na kilala. Ang pagtatanim ng soul controlling worm ay pag-iingat lamang. Kung magiging maayos ang iyong pagganap, hindi ka pagkukulangan sa benepisyo. Maraming salamat sa paggabay, nakatatandang kapatid, sagot ni Yang Kai ng labis ang pagpapakumbaba. Iabot mo ang kamay mo. Sumulyap si Yao He kay Zimo nang may kay-abangan, saka iniutos iyon kay Yang Kai. Walang pag-aalinlangang iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Kinuha ni Yao He ang isang soul controlling worm at ihahanda na sana itong ilagay, ngunit biglang sumigaw si Yao Shi. Sandali, ano yun? Tanong ni Yao He. Naging maingat ang tingin ni Yao Shi. Tiningnan niya si Yang Kai, saka si Zimo, at malamig na ngumiti. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yao He. Naunawaan niya ang ibig sabihin, baka isa itong patibong. Napawisan siya, muntik, na niyang makalimutan ang posibilidad na iyon dahil sa sobrang pagtuon sa pagpapahiya kay Zimo. Agad niyang binawi ang uod at mariing nagsalita. Ipaikot mo ang cultivation technique mo. Ipakita mo ang uri ng origin chi mo. Ang kahinaan ng soul controlling worm ay init. Ang mga martial artist na may yang of fire attribute ay hindi maaaring kontrolin. Kapag nasunog ang uod, masasaktan din ang kanilang divine soul. Kaya nga pinatay nila ang mga mula sa Raging Fire sect. Pagkasabi nito ni Yao He, napangisi si Zimo. Sa panig ng Great Han, kinabahan ang ilan, lalo na sina Chen Zhuxiu at Xu Xiaoyu. Alam nila ang attribute ni Yang Kai.
Ngunit huli na, sinabi kong paikutin mo ang cultivation technique mo. Sigaw ni Yao Shi. Nag-umpisang mag-alboroto ang mga Yao Beast sa paligid. Tumango si Yang Kai at pinakawala ng enerhiya ng kanyang unyielding golden body. Isang bahagyang itim na aura ang kumalat, puno ng karahasan at dugo, tila demonyo ang dating niya. Nang maramdaman ito, lumuwag ang loob ni Yao He at Yao Shi. Hindi ito hit attribute, walang problema. Nagpa-practice ka ng evil technique. Tanong ni Yao He. Oo, mahina ka pa. Paano ka nakaligtas? Nahiya si Yang Kai. Mahigit kalahating taon na ang nakaraan. Nahulog ako sa isang lambak at matagal bago nakaakyat. Paglabas ko, nahuli agad ako ni Zimo. Tumawa si Yao He. Minalas ka nga. Ngayon, naipaliwanag na. Iabot mo ulit ang kamay mo. Sa pagkakataong ito, tuluyang ibinato ni Yao He ang soul control worm. Agad itong pumasok sa katawan ni Yang Kai at dumiretso sa kanyang dantian. Umalis ka na, sabi ni Yao He. Tatawagan ka namin kung kailangan. Ngumiti si Yang Kai, ngunit kakaiba ang ngiting iyon, nakakatindig balahibo. Biglang kumilos si Zimo. Sumugod siya kay Yao He. Bitch! Napahiyaw si Yao He, bumagsak habang hawak ang ulo sa sobrang sakit. Nasugatan ang kanyang divine soul. Hindi siya pinansin ni Zimo, dumiretso siya kay Yao Shi at sinuntok ito sa dibdib. Tumilapon si Yao Shi, nagsuka ng dugo sa ere. Hindi pa siya nakakabagsak nang makita niyang si Yang Kai, na kanina'y sunod sa Niren, ay biglang umatake. Isang matinding chop sa leeg. Crack! Naputol ang hiyaw ni Yao He. Patay agad. Hindi. Sigaw ni Yao Shi. Nagutos siya sa mga Yao Beast. Ngunit huli na. Lumitaw si Yang Kai sa likuran niya at pinakawala ng Blazing Sun Triple Burst. Sumabog ang True Yang Yuanqi sa katawan ni Yao Shi, pinalala ang kanyang sugat. Tumilapon siya pabalik kay Zimo. At sinalubong ng sunod-sunod na hampas. Halos hindi na siya makalaban. Patayin sila, sigaw niya, ngunit walang sumunod. Namumutla siya sa galit. Kasalanan ninyo ito. Dalawang martial artist mula sa Great Han ang biglang bumagsak sa sakit. Nagkatinginan sina Yang Kai at Zimo, at sabay sumugod. Sa loob lamang ng ilang galaw, naputol ang braso ni Yao Shi. Pagkatapos, isang suntok, isang hiwa, putol ang ulo, patay. Sa loob lamang ng 7 hininga, tapos ang laban. Nanatiling walang emosyon si Zimo. Sumigaw si Yang Kai. Magwawala na ang mga Yao Beast. Depensa lang. Huwag umatake. Nawalan ng kontrol ang mga Yao Beast. Agad silang umatake. Nagtipon ang mga martial artist ng Great Han, pinuprotektahan ang mga sugatan. Ang 4 mula sa Myriad Flower Palace ay bumuo ng porma sayon. 4 symbols seal. Isang hola ng enerhiya ang bumagsak, tinadtad ang mga Yao Beast. Sa kabilang panig, sina Ye Qingxi at Zhou Ba ay nagpakawala ng madugong pag-atake. Si Zhou Ba ay tila halimaw, pinunit ang isang Yao Beast at kinain pa ang laman nito. Samantala, pinakawalan ni Chen Zhuxiu at Xu Xiaoyu ang Full Moon in the Sky, nilinis ang paligid. Nagliyab ang labanan. Sigaw, dugo, liwanag, lahat nagsanib. Kahit papaano, nanatili silang buhay. Ngunit, malaki ang problema natin, sabi ni Yang Kai. Pinalibutan sila. Sumama tayo sa kanila, sabi ni Zimo. Hinawakan niya si Yang Kai sa baywang at tumalon sa ere. Napasinghot si Yang Kai. Medyo nakakahiya. Nililigtas kita, sagot ni Zimo. Tabla na tayo, tumawa si Yang Kai. Sumigaw siya, bigyan ninyo kami ng puwang. Umatras si Leng Shan, at sa isang iglap, sumanib sila sa grupo. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang ingay ng labanan. 17 o 18 tao ang bumuo ng isang malaking bilog, nakasandal ang likod sa isa't isa. Sa sandaling ito, ang mga elite mula sa halos 12 sekta ay nagkaisa. Isa-isang bumabagsak ang mga Yao Beast, habang ang mga martial artist ay walang tigil sa pagpapakawala ng kanilang true essence. May isang martial artist ang napasigaw ng halos mapunit ng isang 5th order demonic beast.
Bagaman hindi siya namatay, malubha ang kanyang sugat. Agad siyang umatras papasok sa bilog, at mabilis na pinunan ng iba ang kanyang pwesto. Kayang-kaya mo bang kontrolin ang mga Yao Beast? Tanong ni Yang Kai kay Zemo sa gitna ng kaguluhan. Sinusubukan ko, pero napakahirap. Sagot ni Zemo habang naglalabas ng mga soul control ang worm. Ngunit masyadong mabilis ang galaw ng mga Yao Beast, walang epekto ang mga uod. Matapos ang ilang sandali, wala pa sa 5 ang kanyang nakontrol, at ang mga iyon ay agad ding napatay ng iba pang Yao Beast. Habang tumatagal, nauubos ang true essence at damadami ang sugatan, unti-unting lumalala ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Pawis na tanong ni Zemo. Nag-isip sandali si Yang Kai bago sumigaw. Magtipid ng true essence. Kung hindi na kaya, lumipad tayo. Pero tandaan, walang aalis ng mag-isa. Sumagot si Han Shaoqi. Sabihin mo lang, susunod kami. Nag-alala si Yehan. Paano ka? Nasa separation and union realm ka lang. Hindi marunong lumipad si Yang Kai. Ako ang bahala sa kanya, malamig na sabi ni Zemo. Nagulat ang iba, ngunit kahit makalipad sila, hindi ito garantisadong ligtas, mabagal at malakas sa konsumo ng enerhiya. Nagpatuloy ang matinding laban. Unti-unting lumiit ang depensa nila, habang dumarami ang patay na Yao Beast. Biglang lumakas ang atake ng mga Yao Beast, tila huling bagzo ng lakas. Nanatiling kalmado si Yang Kai, pinagmamasdan ang sitwasyon. Biglang may sumugod na ilang Yao Beast mula sa gilid. Pinagsamang puwersa ni Zemo at Leng Shan ang pumihil, ngunit biglang may 2 Fifth Order Demonic Beast ang tumalon mula sa ere, handang manlapak. Nanlamig ang 2 babae. Wala na silang lakas para harapin iyon. Sa sandaling iyon, hindi nagdalawang isip si Yang Kai. Pinabayaan niyang kagatin siya ng Yao Beast sa harap niya, habang iniipon ang kanyang lakas. White Tiger Seal sa kaliwa, Divine Ox Seal sa kanan. Pinagsama, Beast Taming Seal. Tinamaan ang isa sa 2 Fifth Order Demonic Beast. Agad itong nabaliw at inatake ang kasama nito. Nag-away ang 2 halimaw, ligtas sina Zemo at Leng Shan. Napatingin sila kay Yang Kai, may bahid ng pasasalamat. Sa kabila ng kanilang mga balak laban sa kanya noon, siya pa ang nagligtas sa kanila. Buwisit, mura ni Yang Kai. Sa pagkaantala niya, napunit ang laman sa kanyang katawan, damyugo ng husto. Ngunit agad siyang gumanti ng sunod-sunod na nakamamatay na atake. Dahil nabigo ang biglaang pagsalakay ng 2 halimaw, tila nawala ng gana ang buong grupo ng Yao Beast. Maya-maya, nagsimula silang umatras. Sa loob ng maikling panahon, tumakas ang lahat ng Yao Beast, ang natira ay pinatay. Tahimik ang paligid, humihingal ang lahat, duguan at pagod. Pagkatapos, may isang tumawa, parang alon, kumalat ang tawanan. Nabuhay sila. Lahat sila, walang namatay. At lahat ng ito, dahil kay Yang Kai. May utang akong buhay sa'yo, sabi ni Zuo Fang. Ngumiti si Yang Kai. Lahat kami, dagdag ni Han Shaoqi. Nagpahinga ang lahat. Karamihan ay sugatan, ngunit hindi malala. Naglabas si Yang Kai ng healing pills at ibinigay sa iba. Mas lalo siyang iginalang. Ngunit ang saya ay napalitan ng lungkot. 2 tao ang bumagsak. Si Li Zinyuan ng Wenshin Palace, at ang junior brother ni Bi Xiuming. Napinsala ang kanilang dantian. Paano na ang cultivation niya? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Zuo Fang. Wala na. Hindi na siya makakapag-cultivate muli. Nanlungo si Li Zinyuan, parang nawalan ng kaluluwa. Samantala, ang isa ay nagwawala. Senior brother, hindi pa ako pile, di ba? Umiiyak niyang tanong. Hindi makasagot si Bi Xiuming. Sa huli, tumanggo siya. Hindi. Imposible. Sigaw ng lalaki. May talento ako. Aabot ako sa tuktok. Ako ay. Bigla siyang napatingin kay Zemo. Tama. Alam mo ang paraan. Tulungan mo ako. Napatingin ang lahat kay Zemo, puno ng pag-asa. Ngunit umiling siya. Wala akong magagawa. Nawala ang liwanag sa kanilang mga mata. Sinungaling ka. Sigaw ng lalaki. Beach ka mula sa Heavenly Wolf. Alam mo yan.
Nanlamig ang mukha ni Zimo. Maging si Yang Kai ay naging seryoso. Sumabat si Chen Zhushu. Huwag mong sisihin siya, ngunit sinigawan siya ng lalaki. Tumahimik ka, hindi mo ba nakikita? Siya ay taga Heavenly Wolf. At galit na galit niyang sigaw. Ako ay isang martial artist ng Great Han. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe.